For the longest time, the public has been calling on the DPWH and also President Bongbong Marcos to initiate investigation into the alleged anomalies surrounding the 51 billion flood control funds of Davao City Mayor Pulong Duterte. This is amid the ongoing floods that continue to damage properties, to displace lives in Davao. At ngayon, for the first time, on the fourth year of the Marcos administration, it looks like the President has finally ordered the Department of Public Works and Highways to investigate these supposedly substandard or ghost projects undertaken in the district of Davao Congressman Pulong Duterte. If we must remember, and we blogged about it earlier, the group of Congressman Tino, the militant group of party list Congressman Tino, has already filed a 4 billion case against Pulong after they discovered 4 billion of his 51 billion funded flood control funded projects were either substandard or were ghost projects or defective projects. So back then, the government did not do anything yet. The DPWH did not do anything yet. It was only the group of Congressman Tino who were taking action against Baste. And the case, we don't even have any update on the case. Pero ngayon, parang naiba na yung ihip ng hangin. Kasabay ng pag-authorize ni Presidente yung pagbukas ng mahiwagang BIR box. It looks like he also ordered the DPWH Secretary Vince Dizon to go to Davao and to inspect one defective project, multi-million project located in Barangay Talomo proper in Davao City. At sabi nga ni Vince Dizon, nakakagalit na merong ganitong substandard na project na 10 years na pala. 10 years na nakita na sira ito at depektibo ang construction ito, pero hindi lang man inayos. 2019 pala, 2019. So that's 7 years at pasok na pasok sa time ni Baste Duterte. So baka si Baste during the Duterte administration ang gumawa nito. Sabi ni Vince Dizon, yung mga project patsi-patsi. Kumbaga parang yung parehong project ni Alan Peter Cayetano according to Ping na hindi kinumpleto. Kaya meron nga naglagay ng dike pero masyadong mababa at hindi kinumpleto. So syempre yung lugar na walang dike, doon papasok ang tubig. Kung gagawa ka ng dike, buo gagawin mo, pero ito chap-chap dike. Chap-chap dike sa Palomo River na nakita mismo ni Public Works Secretary Talomo River na nakita mismo ni Secretary Vince Dizon. So patay ka Pulong Duterte. This is the beginning of the end na rin sa'yo. Kasi hindi naman ito pupunta si Vince. Ang layo-layo ng Davao sa daming projects na kailangan inspeksyonin siya. Hindi naman kasi parang yung pagpunta niya sa Davao to personally inspect the project and to declare na nakakagalit itong mga project, substandard project na ito amid the big amount of money poured into Davao. The fact na ginawa niya ito, hindi niya gagawin ito without clearance or order from President Bongbong Marcos. Kasi this is a declaration of war. Pareho lang yung paglabas ni Presidente ng order sa Bureau of Internal Revenue to open up the income tax records ng mga Duterte. That is tantamount to a declaration of war. And also, Vince Dizon going to Davao to expose the alleged ghost projects and substandard projects of Pulong Duterte. That is also a declaration of war. Kaya we cannot isolate this issue na gawain lang ito, initiative lang ito ni Vince Dizon. Order ito ni Presidente na it's about time. It's about time, investigahan nyo na. At kung may basehan, kasuhan nyo si Pulong Duterte. Yan na. Makukulong ka na rin. Plunder rin yan. Plunder yan. 51 billion. Plunder yan. So isa-isa na kayo. Isa-isa na kayo ikukulong.
ng Marcos administration. Pero may basis naman kasi kitang-kita naman na grabe pa rin ang baha sa Davao. So i-play natin itong video and we thank ANC for this video sa pagbisita ni Vince Dizon, pag-inspect ni Vince Dizon personally sa defective project. Remember, nung unang pumutok itong flood control anomaly, ang daming lugar bumisita si Presidente. Ha? Sa Visayas, yung isa pa lugar na controversial rin, Oriental Mindoro, sa Mindoro, pero hindi siya pumunta para mag-inspect sa substandard project ng ni Pulong Duterte o ng mga Duterte sa Davao. This is the first time na ginawa yan ng DPWH ni Vince Dizon mismo. So panoorin natin to. Ito na, gera na to. Record Secretary Vince Dizon visited an alleged substandard dike project in Barangay Palomo proper in Davao City. Let's get the latest from our correspondent Arnel Tomo. Yes, Ron, DPWH Secretary Vince Dizon inspected the flood control project in Bangkal, Barangay Palomo proper, Davao City Wednesday morning and found some deficiencies in the dike that may have contributed to Friday's severe flooding. Dizon said the section of the Palomo River near the houses that were heavily affected by the flooding has a concrete flood control structure. However, he observed that the installation of the gabions was incomplete. He reprimanded the district engineer for failing to install the gabions along the intact. Yung gabion, yung mga yun, bato na nakanet, bato-bato na nakanet. So kung incomplete yung gabion, ibig sabihin mas maraming pera mas malaking budget ng project na punta sa bulsa kaysa sa pagbili at paglagay ng mga gabions. Kaya bumigay yung dike. Length of the dike. He believes that the impact of the flooding would not have been as severe had these measures been implemented earlier. He also said that extending the gabions and raising the height of the dike would neither be expensive nor difficult. During the inspection, several DPWH personnel also began removing debris that had blocked the waterways. Dizon also questioned the district engineer over why the river had not been dredged for the past 10 years. He also pointed out that the flood control master plan completed in 2023, which could help mitigate the effects of heavy rains and reduce the risk of flooding, has yet to be implemented. Meanwhile, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte also said that the Davao Flood Control Master Plan has... Walang ginawa si Duterte dyan kasi si Pulong dahil busy siya. Busy siya nakikipag-party sa mga bugaw at saka sa mga babae. Samantala, habang nararagasan ng baha sa Davao, yung kapatid naman niya, si Baste, busy nakikipag-party sa mga gay bars sa Ibiza, Spain. Kaya i-like nyo itong vlog, i-share nyo itong vlog para mapunta ito sa kababayan natin sa Davao. Ano ba, magising naman kayo. I-like nyo at i-share nyo itong vlog. Sabihin nyo na, oy, mga Davaoen nyo, gising. Yan. Yun ilagay nyo sa caption. Remained unimplemented and not funded since 2023. Duterte also urged Dizon to review the records to determine who prepared and approved the projects and who failed to secure funding for them. He also challenged the DPWH Secretary to identify those responsible for failing to implement the master plan. And that's the latest here in Davao. Back to you, Ron. Thank you very much for that report. Kahit may mga master plan leche plan lang yan. Kung ang congressman hindi nagpa-follow up, kung ang congressman hindi humihingi ng budget sa national government. At kaya mo punduhan yan, Pulong. Kaya mo punduhan yan. Kaya mong punduhan yan pero binubuhos mo sa mga bugaw ang pera. Kaya wala. Nagsasuffer yung mga constituents mo sa Davao. Wala ka namang paki sa kanya. Tao lang sila sa inyo tuwing eleksyon. So ito rin from One Mindanao, sinabi niya, nakakagalit talaga Kasi nangyari na pala ito 2019, although mas grabe noong Biyernes. Pero since 2019, walang nangyari dito. Hindi in-address. Ito si Pulong, sinasabi pa, wala na-issuean budget sa akin since 2023. Since nag-away na wala na daw nag-issue sa kanya, naglabas ng pork barrel sa kanya or wala na siyang binigyan ng pork barrel since nag-away yung mga Duterte, yung unitives, yung dating unitives, nag-away-away na. Pero yung unang baha nangyari 2019. Panahon pa ng tatay mo. Pwede ka humingi ng budget noon Bakit tayo naman critical tayo kay President Bongbong Marcos pero hindi pa presidente si President Bongbong Marcos nung unang nangyari yung sakuna dito. Yung unang bumigay ito mga dike nung 2019. Tatay mo pang presidente. Bakit hindi ka humingi doon? Dahil wala ka talagang paki
wala ka talagang concern sa mga malasakit at awa sa mga constituents mo. Importante lang sa iyo yung boto nila at yung tongpat sa mga projects na ginagawa nyo diyan sa Davao. Kaya naman pala ito, 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. Although mas grabe yung awareness. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya bago ako nag-ayos, dito sabihin natin kahit na bago siya, talagang nagalit ako. Kasi meron na talagang pagpapataas ng dike doon, mga mas mataas na 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? So naputol ang dike dahil napunta sa bulsa. Napunta sa bulsa, kaya putol ang project kasi napunta sa bulsa. The same rin pareho sa projects ni Alan Peter Cayetano sa Taguig. Putol o naka-overlap para malaki ang tongpats. Ito nila alam. Ano, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ina-estimate ko, napakalitan na gastos nito. Hindi ito mahirap gawin. In fact, papaupisahan ko na today. No, sinabihan ko na itong DE, saka yung regional office natin, na kung ano yung level ng taas ng mga gabyon doon, ito na, para tumaas na to. Kasi yung mga matataas doon, ang sabi sa akin ng mga tao, hindi pumasok pa rin na tubig, pero hindi kasing grabe nung pumasok dito. So ibig sabihin, kung yung nagawa sana, na 7 years na yung dumaan, since 2019, hindi grabe masyado yung operation ng mga kababayan natin dito. Diyos ko, bakit ano ba yung nangyari sa mga bahay dito? Mga kausap ako kanina, lola pa na gusto makita na siya, pumasok na siya sa kisame niya kasi grabe. Hindi ko tanggap ako ng ganito. Talagang napatamura ako, nagagalit ako kasi ay, sinasabi ko nga dito sa diin natin. Kung ikaw ba nakatira dito, yung pamilya mo nakatira dito, hindi mo aayusin yan. Ay, bingin lang ako nakita, high blood. Si Vince Dizon, yung puso mo, kuya. Pero, syempre, order na ito ni President Marcos. Sige, investigahan mo yan. Pagalitin mo yung mga tao. Kasi meron kumakalat na video ngayon na bumisita ata si Presidente sa housing project doon. And then sinigawan siya ng mga tao, mga bata pa naman sa eskwelahan kung saan naglanding yung helicopter niya. Sinigawan siya na bangag. Kaya lalo nagalit si Presidente. Hindi ka ayusin mo, di ba? Kasi pangalan yun. Ibig sabihin, kung sa sakit sa tao dito, bakit hindi ginawa yan? 2019 pala, nagkaganito na, tapos hindi man lang ginawa yan. So that is where the revenues, that is where your 51 billion has gone. Mga project na chop-chop, mga project na kulang, mga project na madaling masira. So you better think twice. Marami pa, ang dami pa mga magagaling na mga Davaoenyo na pwede nyo suportahan sa 2028 sa local government, sa local position, sa race for the local positions. Ito hindi ginawa yan, 2019 pala, nagkaganito na, tapos hindi man lang ginawa yan. So ngayon, pinapaumpisa ko na ngayon. So magsisimula na, as soon as possible, kung tayo bukas, magsimula na yun. Hindi mahirap yan, ha? Saka hindi yan mahal. Hindi yung sisimula. Hindi pagpapataas nito. Kaya, kung mga ibang sumama sa inyo sa akin. Kaya ang problema, mura pala si Mr. Secretary. Mura, sabi natin 20 million, magkano lang kita dyan, tongpats. Kung mga 100, 200, 1 billion yan na project, doon si Pulong type na type dahil malaki rin ang Kung pupunta kayo banda doon, mga 100 metro lang, makikita nyo, kung ito yung level nito, mayroong mga gabyon doon na ganito kataas. Ikaw, bakit mo naman ituloy-tuloy? Sana masalba natin yung hindi masyadong grabe yung permission dito. Kasi doon, hindi masyadong masakay, kausap ko yung mga tao doon. Pati sa kabila, tignan mo. Kabila yung ito naman, nakikita nyo yan, yung mga bato doon? Ayun, mas mataas doon kaysa dito. Ba't sino yung pinantay lahat yan? Di ba hindi yan mahal? dalawang magkabilaan side ng river. Yung isa mababa, yung isa mataas. Yung isa 30% ang kita, yung isa 50% ang kita. Kaya binaba, anong kagaguhan yan? Pwede ba yung tubig ganun? Pag ganun yung tubig, siyempre kwan yan, level yan. Galing ng congressman nyo dyan. Napaka-genius talaga. Kasi genius daw ng tatay niya. Di ba? Basic one lang yan. Basic ano ba yan? Course lang yan natin sa elementary. Yung level will, the water will find its source. Ano ba? Physics yan, di ba?
Hindi naman pumasok dito. No? Sir, how much budget are we going to use for this? Ang pinabot, baka hindi abutin mo ng isang $1,000,000. This is not expensive. And yet it was not done, right? Kanina po, Pure Secretary. Di ba, hindi ko nga alam. Di ba, obviously, fault ng DPWH yan. Fault ng mga, di ba, obviously, fault ng DPWH yan. Fault ng mga leadership, di ba? Both national and local. Bakit hindi inayos? Siyempre si Pulong, kasi kahit nag-execute ang project ng DPWH, pero budget di Pulong. Pork barrel di Pulong. 10 years na daw walang dredging dito. Hindi ibig sabihin, bawat baba ng tubig galing sa bundok, yung level ng river, ng Talomo River, pataas ng pataas, it becomes shallower and shallower. Kaya talagang gano'n ang mangyayari kung hindi ka magdedredge. Ang dredging, paulit-ulit ko sinasabi sa mga taga-DPWH. Nung nagsimula ko dito, nung ginaunch natin ni Presidente yung Oakland Contract, every year na, next year dito. Kung ano nangyari dito, bakit? O yun, iimbestigahan na talaga nila. Ha? Kung ano Are you nangyari. demanding for an investigation? You will have to. But, Yun, tuloy-tuloy na iimbestigahan. bakit hindi inayos? 10 years na daw walang dredging dito. Hindi ibig sabihin, bawat baba ng tubig galing sa bundok, kaya imbestigahan dito. Kung ano nangyari dito, bakit? Noong 2019, nagkaroon ng ganitong klaseng baha, dito din sa same area, bakit wala nangyari? Yun ang tanong ko. Bakit? Ito ang sagot. Are you demanding for an investigation? We will have to. Yan. But, more importantly, kailangan may gawin tayo. Kasi, may nangyari na naman ngayon. Tapos, sabihin ng mga tao dito, wala na namang mangyayari. Yan, imbestigahan nyo lahat. Ha? Do it, ha? Do it. ASAP, ha? Forthwith, Mr. Secretary, yan na, lagot na kayo. Ha? Iyak na si Pulong. Iyak na. No wonder, panic mode ng mga Duterte. Kung ano-ano lang sinasabi ni Sara doon sa Dahig. Hindi na alam. Tuliro. Ha? Hindi na alam kung anong gagawin. So, babantayan natin itong issue and thank you, Mr. President. Ha? Finally, you ordered your Public Works Secretary to start investigating itong katiwalian sa 51 billion flood control project ni Pulong.